Ang nakaraan, muntik nang kainin ng kapangyarihan ng Mad Dragon ang ating bida, mabuti na lamang ay nagawa niyang mapagtagumpayan ito. At ngayon ay naririto na siya sa pintuan ng Pantheon, at isang lakas ang aantay sa ating bida. Pagpapatuloy, ito na ba ang Pantheon? Tanong ng ating bida sa sarili, dahil napakalaking pinto ngayon ang nasa kanyang harapan ngayon, at naglalakad na siya papasok rito. Dito ay agad na nagpakita sa kanyang harapan ang system na ikinabigla ni Theo. Sabi ng system, narating muna ang pinto papasok ng Pantheon, ang Mind Gate ay mas pinalakas bilang gantimpala ng Primordial Dragon's Relic ng White Tower. Maya-maya pa'y may isang boses ang nagsalita sa likuran ng ating bida, na ang sabi, malayo-layo na rin ang narating mo Theo, sabi nito sa ating bida. Ang nilalang na ito ay si Lodbrok. Si Theo ay may malaking parte sa buhay ng nilalang na ito, kaya mahalaga rin ang ating bida sa kanya. Paano ka nakapunta rito? Sabi mo nung nakaraan hindi mo magagawang umalis ng nest. Agarang tanong ng ating bida sa babaeng nilalang na ito na dumating. Sabi naman nito, tama ka, hindi ko masasabi na ako ang naririto ngayon. Ito ay mga larawan lang ng mga tira-tira o bahagi ng aking kamalayan, sabi nito sa ating bida. Dagdag pa ng isang ito, ang Mind Gate o Theo ay talagang mas malakas na ngayon, kaya nagagawa ko ng lumabas ng nest sa pamamagitan ng ganitong paraan. Muling nagpakita ang system, at sinabi nito na ang Mind Gate ng ating bida ay mas pinagtibay ngayon, at nakagawa ng isang malalim na connection sa Guardian Dragon, na magagawa na raw nitong marinig ang tinig ng Guardian Dragon kahit saan at kahit kailan. Sabi pa ni Lodbrok, kung ang Mind Gate mo ay mas malakas na ngayon, isa lang ang ibig sabihin nito. Mas tumaas na rin kahit papano ang ranggo mo ngayon, kaya lang hindi ko inaasahan na mararating mo na ang Pantheon ngayon. Mukhang talagang pinaghirapan mo ng husto ang lahat ngayon Theo, sabi nito na may ngiti at awa sa mukha nito na nakatingin sa ating bida. Sinagot rin ito ni Theo na may ngiti sa kanyang mukha, sabi nito, hindi naman espesyal ang mga ginawa ko, ginampanan ko lang ang trabaho at mga dapat kong gawin bilang kabahagi mo. Napapikit na lang ang isang ito sa sinabi ng ating bida, sabi niya, ibang klase ka talaga, hindi man lang kumurap ang mata mo nang sabihin mo ang mga pekeng salitang iyan, napakalakas talaga ng loob mo tulad ng dati. Dito ay narating na nilang dalawa ang pinto ng Pantheon, at hawak-hawak na ito ni Lodbrok, na para bang pinapakiramdaman niya ang bagay na ito. Kaya lang imbis matuwa ito ng husto sa narating ng ating bida, isang mukhang kinakabahan, malungkot ang hitsura ng isang ito, na para bang may hindi magandang mangyayari, lalo na nang sumagi sa kanyang isipan si Sigurd. At dito ay bigla pang nagulat ang isang ito, pinagpawisan sa takot at taranta sa kanyang nakita, na para bang may panganib na paparating. Ayun na nga, may kung anong mga itim na bagay ang lumalabas ngayon sa pinto ng Pantheon, tulad ito ng bagay na gumaya sa ating bida noong pinto ng pagsubok na pinasok ng ating bida. Dahil doon, agad naglabas ng isang barrier itong si Lodbrok, at sinabi nito sa ating bida, na kahit na anong mangyari ay huwag aalis sa tabi ng Guardian Dragon. Nagulat rin ang ating bida sa kanyang nakita, at pamilyar sa kanya ang bagay na lumabas, at sa takot ng mukha nito, mukhang isang nakakatakot na nilalang ito ngayon. Ayun na nga, isang napakalaking bagay ngayon ang lumabas, at may malaking mata ang bagay na ito ngayon, na ang tawag ay Nameless Sovereign. Ang nasabing nilalang ay napakaraming mga mata sa katawan nito, at may mga iba't ibang tinig ang nagsasalita mula rito, napakadaye, hindi ko deserve ang bagay na ito, wawasakin ko ang lahat ng bagay, huwag mo akong pahirapan. Hayaan mo ako, sabi ng mga tinig na lumalabas sa bagay na ito. Dito ay naguguluhan ang ating bida, alam niya na napakadelikado ng mga ito, kaya lang may kakaiba raw sa mga ito. Sa loob ng barrier ni Lodbrok, nagtanong itong ating bida, sabi niya, Lodbrok, ano ang mga bagay na iyan? Dito naman ay hirap na hirap itong si Lodbrok na protektahan si Theo, sabi niya, ang mga nilalang na iyan ay outer gods. Sabi pa ng isang ito, ipapaliwanag ko sa iyo mamaya, sa ngayon kailangan na nating umalis sa lugar na ito, sabi ni Lodbrok na ang itsura ay talagang natatakot sa mga maaaring mangyari. Kaya lang mukhang huli na ang lahat, dahil isang napakatinding liwanag ang sumabog ngayon sa paligid, na siyang umatake sa Nameless Sovereign, na mas lalong nagbigay ng kaba at takot sa isang ito. At patuloy pa sa pagsabog ang nasabing liwanag na hindi mo ari kung saan ito galing o kung ano ang pagsabog na ito.
Malayo-layo na sa pinto itong si Lodbrok at si Theo, kaya lang biglang bumukas ang pinto ng punchen, ay may kung anong imahe ang lumalabas rito, bagay na nagbibigay ng matinding takot kay Lodbrok. At ayun na nga, may nilalang ang lumabas sa nasabing pinto, sabi nito, matagal-tagal na rin Lodbrok, ikinagagalak kitang makita, sabi ng tinig. Agad nilingan ng babaeng guardian dragon na ito ang nasabing nilalang, dahil pamilyar sa kanya ang tinig, na ang mukha nito ay natatakot, kinakabahan, na may halo ng pangungulila. Ang nilalang na ito ay si Sigurd, isang nilalang na may malaking ginampanan sa angkan ng Ragnar, na talagang kilalang kilala ni Lodbrok. Nang sabihin ni Lodbrok ang pangalang Sigurd, dito ay agad nakilala ng ating bida kung sino ang nasabing lalaki, dahilan para maging seryoso ang kanyang mukha. Iyon ay dahil, ang taong ito ang ninuno, o pinagmulan ng angkan ng Ragnar, na may hawig rin sa ating bida. Ang aura nito ay hindi tulad ng sa Mad Dragon, dahil talagang ibang level ang isang ito. Dito ay patuloy na naririnig ng ating bida ang mga tinig, ang sakit, sabi ko ang sakit, sabi ng mga tinig na paulit-ulit na nagsesalita. Papatayin kita, ikaw na naman, Sigurd, sabi ng parehas na tinig, na galit kay Sigurd. Na itong si Theo ay nagtataka, paanong nakabalik ang maraming mga mata sa napakalakas na pag-atakeng kumawala mula kay Sigurd. At muli na namang sumugod ang nasabing nilalang na maraming mata kay Sigurd, talagang gusto nitong tapusin ang ninuno ng ating bida, kaya lang parang isang Diyos-Diyosan na ang isang ito, ikinumpas lang niya ang kanyang kamay mula itaas pa ibaba, na para bang humiwa ito sa hangin. At ayun na nga, sa ginawang iyon ni Sigurd ay parang isang malaking espada ang winasiwas sa kalawakan, dahilan para mahati sa dalawa ang nilalang na ito na walang kalaban-laban ngayon. At isang napakalakas na sigaw mula sa nilalang na ito ang maririnig sa paligid, sigaw ng matinding sakit at pagkabigo, na parang naging damit na pinagpunit-punit ang anyo nito ngayon sa kalawan, na sila Theo at Lodbrok naman ay ligtas na ligtas dahil sa barrier ng Guardian Dragon. Muling nagsalita si Sigurd, sabi nito sa ating bida, sa wakas narating mo na rin ang lugar na ito, na ang ating bida ay kinabahan nang kausapin siya ng kanyang ninuno ngayon. Sabi nitong si Sigurd, sa mukha mong iyan ay kitang-kita ko na marami kang mga tanong sa akin, sabi nito, na sa kanyang likod ay may mga hindi makilalang imahen na mga nilalang na halos katulad ni Sigurd, na mukhang mga Ragnar rin ang mga ito, sabi pa niya, magtanong ka lang at sasagutin ko ang lahat. Ang lalaki sa huling pagsubok, nakita ko na siya sa aking panaginip noon, nakikilala mo ba siya kung sino siya? Tanong ng ating bida, sumagot ang isang ito, Theo Ragnar na nakabalik sa nakaraan, salitang lumabas sa bibig nito sa tanong ng ating bida. Dagdag pa ni Sigurd, habang nakatingin. Sa ating bida, sa tingin mo ba ay nakabalik rin sa nakaraan? Tanong ni Sigurd, na lalong naguluhan ng isang ito sa mga salitang iyon. Muling nagsalita ang ating bida, anong ibig po ninyong sabihin? Tanong nito habang nakatingin sa mga nilalang na lumulutang sa kanyang harapan ngayon sa loob ng pinto ng Pantheon. Muling nagsalita itong si Sigurd, hanggang dito lang ang maaari kong sabihin sa iyo ngayon, pero, sabi nito na hindi tinuloy ang kanyang sasabihin. Agad na iginalaw ang kanyang kamay, isang kumpas na pagpapakita ng kanyang kapangyarihan na ipapamalas niya ngayon. Ayun na nga, napakaraming espada ngayon ang lumitaw sa himapapawid, mga espada na para bang uulan ang mga ito sa isang direksyon. At pinaulan nga ni Sigurd ang mga espadang lumitaw sa nilalang na ito na patuloy na kumikalaban sa kanya ngayon, na nasa likuran ngayon ni Sigurd. Muling nagsalita ang isang ito, na ang sabi, alam kong marami kang mga tanong ngayon Theo, kaya lang hindi ko magagawang ibigay ang mga sagot sa tanong mo ngayon, darating ang tamang oras, at sa oras iyon na muli kang tumuntong rito, malalaman mo ang lahat, sabi nito sa ating bida. Dito ay sumigaw ng napakalakas ang isang ito, Sigurd san ka pupunta, ano na naman ang gagawin mo? Aalis ka na naman ba nang walang sasabihin sa akin? Tanong nito na lagi na lang siyang iniiwan ni Sigurd sa ganitong paraan. Kaya lang hindi nagawang pumasok o lumapit ni Lodbrok sa pinto ng Pantheon, iyon ay dahil may isang higanteng nilalang ang lumitaw, at tinulak siya nito palabas ng walang kahirap-hirap. Dahil doon, tuluyang napalayo ang isang ito kay Sigurd, tulad ng dati, naiwan na naman siya ng walang kaalam-alam sa nangyayari, at sa kung ano talagang ginagawa ni Sigurd. Ang lumabas na higanting nilalang ay ang tinatawag nila na God of Causality. Nagtataka si Lodbrok bakit naririto ang nilalang na ito,
anong kinalaman nito kay Sigurd? Dito ay tumalikod na itong si Sigurd, at nagsabing, "Patawad Lodbrok, hindi ka pa pwedeng pumasok sa lugar na ito," sabi ni Sigurd, na hindi pa ngayon ang tamang oras para malaman nito ang lahat. Matapos ng mga katagang iyon, ang pinto ng Pantheon ay muli nang nagsasara ngayon, na itong si Sigurd ay nakaharap sa isang nilalang na parabang kahit anong gawin niya rito ay hindi ito mamamatay Metei, isang laban na walang katapusan ang parang kinahaharap ngayon ni Sigurd sa lugar na ito. Ang higanting nilalang ay pumasok na rin sa pinto, na bahagyang nakalingon pa rin ito kay Lodbrok nang may masamang tingin, na hindi mo ari kung ano ba talagang nangyayari ngayon. Sigurd, sigaw ni Lodbrok na hindi na makita ngayon ang ninuno ng ating bida, na ang mata ng nilalang na God of Causality na lang ang naiwan sa pintong ito na patuloy na nakatingin kay Theo. Matapos noon, biglang lumabas ang system, at nagsabing, "Ang God of Causality ay natagpuan ka," sabi nito, na naguguluhan sila kung anong ibig sabihin nito. Nagulat naman si Theo sa katagang lumabas, anong ibig sabihin noon na nakita siya? Ano ba talaga si Theo? Sino ba talaga itong ating bida? At anong mensahe ang nais iparating na nakita siya ng God of Causality? At tuluyan nang nagsara ang pinto ng Pantheon, hindi nakapasok ang ating bida, hanggang labasan lang siya ng lugar na ito. Ano kaya ang lugar na ito at bawal pang pumasok si Theo? Parehas nakatingin si Theo at Lodbrok sa napakalaking pinto, nagulong-gulo sa kung ano ba talaga ang nangyayari. Dito ay lumabas ang system, at nag-congratulate sa ating bida, na nagawa raw ni Theo na matapos ang senaryo, ang ikapitong quest. Agad nagtanong ating bida sa kay Lodbrok, sabi nito, ano ba talaga ang nangyayari ngayon? Pagtataka nito, sabi naman ni Lodbrok, ang mga halimaw na iyon ay mga nilalang na hindi mula sa mundo, tulad na lamang ng Nameless Sovereign, paliwanag ng Guardian Dragon. Sabi pa ni Lodbrok, ang mga iyon ay magiging kalaban mo rin sa hinaharap. Marahan ngunit seryosong sabi nito sa ating bida, na ikinagulat ni Theo. Sabi pa ni Lodbrok, ang mga batas ng mundong ito ay hindi umaapekto sa kanila, kaya lang talagang patuloy nilang ninanais na wasakin ang mundo, sabi ng Guardian Dragon. Hinawakan ni Lodbrok ang dibdib ng ating bida, sabi nito, humayo ka, at magpalakas pa Theo. Sambit nito sa ating bida, iyon ay dahil may mga nilalang na hindi normal ang makakalaban pa ng ating bida sa hinaharap. Muli pa itong nagsalita, sa oras na magawa mo iyon, magagawa mong maprotektahan ang mundong minamahal mo Theo, sabi nito na nakangiti ngayon. Dito ay muling lumabas ang system, at nagsabi na may matatanggap na isa pang gantimpala ang ating bida nang makita nito ang Pantheon. Sabi pa ng system, malaya mo nang magagamit ang Nirvana bilang iyong gantimpala, pag-aari mo na ngayon ang Primordial Dragon Relic, White Tower, sabi ng system, na ikinagulat ng ating bida. At lumabas pa ang system na may gagawing pagbabago sa katawan at lakas ng ating bida, iyon ay mararanasan nitong makamit ang kapangyarihan ng dragon sa kanyang katona. Sabi pa ng system, naway magkaroon ka ng magandang paglalakbay, na parabang may kung anong pinapahiwatig sa ating bida sa tunay na landas na kanyang tatahakin. Sinabi pa ng system sa ating bida, na siya ang may dala ng blessing ng causality, na maaaring sinasabi nito na si Theo ang pinagmulan kung bakit naging ganun ang lahat. Matapos ng lahat ng pangyayaring iyon, si Theo ay nakabalik na sa White Tower, at kaharap niya ngayon ang Guardian sa lugar na ito, maligayang pagbabalik tagapagmana, sabi nito sa ating bida-bida na ang itsura ay ibang-iba na. Sabi pa nitong maliit na nilalang na ito, mukhang gustong-gusto mo ngayon ang bago mong kapangyarihan, sambit nito sa ating bida. Anong ibig mong sabihin, tanong ni Theo, na hindi pa pala niya napansin ang pagbabago sa kanyang anyo, na ngayon ay tinignan niya ang kanyang kamay. Ayun na nga, ibang-iba na ngayon ang itsura ng ating bida, dahil naka-draconic form ngayon ang ating bida, na para bang suot-suot nito ang armor ng isang dragon, o dragon na nasa anyong tao ngayon ang istor ng ating bida. Isang napakagandang kabanata ang naganap ngayon, ano ba talaga ang nag-aantay na landas sa ating bida, at ano kaya ang totoong ginagawa nila Sigurd sa loob ng Pantheon. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment, maraming salamat.